Sir, aalis na po ako. Sabi ni Jasmine. Paano kung ayoko? Sabi ni Leo, habang nakatitig sa kanya at ngumisi. Ha! Bulong ni Jasmine, habang nakakunot ang kanyang noo. Pagkatapos ay agad siyang hinalikan ni Leo sa labi. Nagulat si Jasmine, pilit niyang tinutulak si Leo, ngunit hinawakan nito ang mga kamay, at inihiga siya sa kama. Walang nagawa si Jasmine, at hinayaan na lang niyang halikan ulit siya Leo sa mga labi. Naramdaman ni Leo ang mga sandaling iyon. Matagal na niyang inaasam na halikan muli si Serena, at maramdaman ang init ng yakap nito. Ang mga halik na iyon ay ang pinakamatamis sa lahat. Sabik ang kanyang mga labi, at hinahanap niya ang kasagutan. Habang nararamdaman ni Jasmine ang init ng halik ni Leo, ay unti-unti siyang naaakit dito, kaya't sa wakas ay sinagot niya ang mga halik ni Leo. Ngumiti si Leo habang tumutugon si Jasmine sa kanyang mga halik. Huminto siya sandali at tinitigan ang mga mata ni Jasmine, hinaplos ang mukha ni Jasmine at marahan niyang hinalikan ang mga mapupungay na mata nito. Idinantay ni Jasmine ang kanyang mga braso sa may balikat ni Leo, at hinayaang maramdaman niya ang mga halik ni Leo. Dahan-daang ibinaba ni Leo ang halik nito sa leeg ni Jasmine. Habang dahan-daang tinanggal ni Leo ang damit ni Jasmine. At agad na napatingin sa balikat ni Jasmine. Natuwa si Leo nang makita ito. Muli niyang hinalikan sa labi si Jasmine, palalim ng palalim. Nararamdaman niya ang init ng kanyang katawan na nag-aalab at nanabik. Habang hinahalikan niya si Jasmine sa leeg nito, at dahan-daang hinihimas ni Leo ang malambot na balat ni Jasmine. Ganon din ang nararamdaman ni Jasmine ang init sa kanyang katawan, subalit hindi ito nararapat. Biglang nagising si Jasmine sa katotohanan. Bigla niyang tinulak si Leo, para makaalis sa pagkakahiga at agad na tumayo. Nagulat naman at nena si Leo sa biglaang ikinilos ni Jasmine. What the? Sambit ni Leo, habang titig na titig sa kanya. Sorry, hindi kita asawa. Mali ito, sabi ni Jasmine habang inaayos ang kanyang damit at aalis na sana, pero hinhila siya ni Leo sa may braso. Napasigaw naman si Jasmine sa malakas na puwersang paghila sa kanya ni Leo. Hinhila siya ni Leo sa may salamin, at hinarap dito. Hawak-hawak ni Jasmine ang kanyang damit, na may ilan pang mga butones na bukas. Tingnan mo, tumingin ka sa balikat mo. Ang asawa ko ay may parehong birthmark na tulad nito. Paano mo maipapaliwanag iyon ha? Sabi sa kanya ni Leo, habang nasa likuran niya ito. Ha! Gulat na asal ni Jasmine. Walang masabi si Jasmine, dahil sa pagpapatotoo ni Leo, na siya ang asawa nito. Sir, I'm so sorry, pero hindi talaga kita kilala. Sabi ni Jasmine. Pagkatapos ay nagmamadaling lumabas ng kwarto si Jasmine. Sinuot niya ang kanyang damit, at mabilis na lumabas. Napabuntong hininga na lang si Leo sa nangyari. Okay lang Serena, babalik ka agad. Maaalala mo rin ako. Sabi ni Leo habang pinagmamasdan ang pag-alis ni Jasmine. Pagkatapos ay nagbihis na si Leo, at pumunta sa office niya. Nang gabi ay nakipag-meeting si Leo sa kanyang investigador. Hi sir, I'm Agent Lucas. This is the file sir. Pagkatapos makipagkamay, ay iniabot nito ang folder kay Leo at binasa ito ni Leo. Ayon sa aming pagsisiyasat, wala siyang record ng mga paaralang na isulat niya sa kanyang profile, at hindi rin siya isang rehistradong mamamayan dito. Sinabi ni Agent Lucas. Nagtaka naman si Leo sa sinabi nito, at napatingin sa kanya. Kaya nangangahulugan na pinekilang niya ang mga dokumento na isinumite niya sa HR office. Sabi ni Willie. Yes, yun nga, sinabi ni Agent Lucas. Kumusta naman ang nakaraan niya? Tanong ni Leo. Well, as we found out, na aksidente siya sa sasakyan 5 taon na ang nakakalipas. Ang kotse niyang sinasakyan ay gamulong sa tubig. Ilang araw din siyang naospital, at nang magising siya, ay wala na siyang maalala. Pagkatapos nito, ano ang nangyari? Tanong muli ni Leo. Pagkatapos ay nakaligtas siya dahil may tumulong sa kanya, isang lalaki. Hindi pa namin nakumpirma kung anong relasyon niya sa kanya. Sinabi ni Agent Lucas. Isang lalaki. Sino? Tanong ni Leo. Sa record na aming nakalap na impormasyon, ang kanyang pangalan ay John Perez. Ngunit ang kanyang pangalan ay kaduda-duda din, dahil hinanap namin ang kanyang pangalan sa record,
ngunit ang lumalabas ay hindi siya ang totoong John Perez. Sinabi ni Agent Lucas. What? So, ibig sabihin dinadaya din niya ang pagkakilanlan niya. At nasaan si John Perez ngayon? Tanong ni Willie. Hinahanap pa rin namin siya, sir. Sa ngayon, iyon lang ang nakuha naming impormasyon. Sinabi ni Agent Lucas. Okay, maraming salamat. Ipaalam niyo agad sa akin kapag nakakuha ka na ng karagdagang impormasyon. Sabi ni Leo at nakipagkamay dito. Welcome, sir. Yes, I will inform you as soon as possible. Sinabi ni Agent Lucas. Thank you. Sabi din ni Willie. Pagkatapos ay umalis na sila sa restaurant, at bumalik sa hotel. Kinaumagahan maagang nagising si Jasmine, upang maghanda para sa pagpasok. Nang siya ay tapos na maghanda, ginising niya ang kanyang anak na babae at binihisan niya ito. Oh well, ang ganda ng anak ko. Sambit ni Jasmine, habang inaayos ang damit ni Charmaine. Maganda ka rin, mommy. Sabi ni Charmaine at niyakap ang mommy niya. Huwag ka nang maging pasaway ulit kay Auntie Lori. Maging mabuti kang bata, at sumunod sa sinasabi niya, okay. Sabi ni Jasmine. Opo, mommy. Sabi ni Charmaine habang tumatango ito. Pagkatapos ay lumabas na sila, at kinatok ang kanyang kapitbahay, upang iwanan uli si Charmaine dito. Lagi niyang iniiwan si Charmaine dito, para makapagtrabaho siya ng maayos, at dahil na rin sa wala din siyang mapagbilinan na ibang kakilala o kamag-anak. Si Auntie Lori na ang kanyang maasahan, at itinuring na kamag-anak, kahit hindi sila tunay na magkadugo nito. Good morning, tita, iiwan ko po ulit si Shasha. Sabi ni Jasmine. Good morning. Oh, paano yan, may pupuntahan kasi ako ngayon. Hindi ko maalagaan si Shasha, sorry. Sabi ni Tita Lori. Ganun po ba? Sige po, ayos lang, dadalhin ko na lang siya sa trabaho ko, sabi ni Jasmine. Okay kung ganoon, pasensya ka na ulit. Ingat kayo, sabi ni Tita Lori. Okay po. Ikaw din, tita. Sabi ni Jasmine. Tita, bye-bye. Sambit ni Charmaine, habang kanakaway ang kamay. Okay, bye-bye. Sabi ni Tita Lori. At ganun na nga ang nangyari, dinala na lang ni Jasmine ang bata sa trabaho niya. Hiniling niya sa isang katrabaho na bantayan muna si Charmaine, habang naglilinis siya. Shasha, dito ka muna gagawin lang ni mommy ang trabaho niya, okay. Behave ka lang be a good girl. Sabi ni Jasmine. Opo, mommy, bilasan mo lang at bumalik ka agad. Sabi ni Charmaine. Yes, baby. Babalik ka agad ako. Sabi ni Jasmine at hinalikan niya sa pisngi si Charmaine. Pagkatapos ay tumayo na siya. Sis, pakialagaan mo muna ang anak ko tawagan mo lang ako kung kailangan mo ako. Sabi ni Jasmine. Okay sis, ako na ang bahala dyan sa baby girl mo. Sabi ni Sarah habang nakangiti. Pagkatapos umalis ni Jasmine sa staff room, ay nagsimula ng maglinis si Jasmine. Habang si Charmaine ay naglaro ng dala niyang manika sa isang upuan na naroon. Makalipas ang 3 oras, ay nainip na si Charmaine. Umiiyak siya at hinahanap na niya ang mommy niya. Nag-text si Sarah kay Jasmine, ngunit hindi siya sumasagot. Hoy, Sarah, tawag ka ni manager. Sabi ng isa nilang kasamahan. Okay, sabi ni Sarah. Shasha, dito ka lang muna. Pinapatawag lang ako sandali ni manager. Sabi ni Sarah. Tumango si Shasha habang umiiyak. Agad na naisip ni Charmaine ang paglabas ng pinto, at hanapin ang kanyang mommy. Mommy, sabi ni Charmaine habang naglalakad. Palinga-alinga sa hallway. Mommy, nakita ni Charmaine ang isang silid na nakabukas ang pinto, pumasok siya dito. Mommy, sabi ni Charmaine habang pumasok sa loob. Nagulat naman si Leo, nang may pumasok na bata sa kanyang opisina. Agad siyang lumapit sa batang umiiyak, na may daladalang maliit na manika. Hello, baby girl. Binati siya ni Leo, at biglang ngumiti siya. Mommy, mommy, sigaw ni Charmaine. Oh, hinahanap mo ba ang mommy mo? Dito ka muna umupo. Sambit ni Leo habang binuhat si Charmaine, at naupo sa sofa. Ano ang pangalan mo? Tanong ni Leo. Charmaine, ani ni Charmaine habang umiiyak. Wow, ang ganda naman ng pangalan mo. Huwag ka nang umiyak, don't worry, hahanapin natin ang mommy mo. Sabi ni Leo habang marahan na pinupunasan ang mga luha ni Charmaine sa pisngi. Boss, ito ang mga dokumento.
Natigil si Willie habang nagsasalita nang makita ang bata. Sir, kaninong anak iyan? Ang cute. Hello baby girl. Sabi ni Willie at lumapit siya, upang pisilin ang mukha ng bata habang nakangiti siya sa bata. Agad naman siyang pinigil ni Leo sa tangkang pagkurot sa pisngi ng bata. Tumigil ka. Umiiyak na nga siya, kukurutin mo pa. Naiinis na sabi ni Leo. Sino ang mommy mo? Tanong ni Leo. Jasmine po. Sagot ni Charmaine. Laking gulat ni Leo at ni Willie, nagkatinginan silang dalawa, at agad silang naghinala. Boss, anak mo ba yan? Parang kamukha mo nga eh. Sabi ni Willie habang tinatitigan ng maigi si Charmaine. Anak ka pala ni Jasmine. Kaya pala, ang ganda mo din, mana ka sa mommy mo. Sabi ni Leo at hinalikan sa pisngi si Charmaine. Willie, mangyaring bumili ka ng pagkain para sa bata, at mga laruan. Bilasan mo ngayon na, utos ni Leo. Yes boss. Charmaine bye-bye. Wika ni Willie at kumaway ito ng nakangiti. Tumingin si Leo sa maliit na batang babae na nakaupo sa sofa. Pinagmasdan niya itong mabuti, at kamukha nga niya ito talaga. Lubos ang kaligayahan ang nadarama ni Leo, dahil marahil ay ito ang naging bunga ng pag-iibigan nila ni Serena, at ito ang kanilang anak. Agad siyang tumabi kay Charmaine, at niyakap ito ng mahigpit. Nakita ni Charmaine ang kanyang cellphone sa kanyang bulsa at itinuro ito. Kinuha naman ito ni Leo. Gusto mo bang maglaro ng phone ko? Tanong ni Leo at inabot niya ito kay Charmaine. Naupo siya kasama si Charmaine sa sofa, at binuhat siya para maupo sa kanyang kandungan. Wow! Ang galing mong maglaro ng phone. Ilang taon ka na Charmaine? Tanong ni Leo. 4, sabi ni Charmaine. Ano ang pangalan ng papa mo? Tanong ni Leo. Ngunit umiling lang si Charmaine, habang tutok sa paglalaro ng phone. Tingnan mo po ang cute ng mga cat. Sabi ni Charmaine habang tumatawa. Oo nga, ang cute din nila, sabi ni Leo habang nakangiti. Maya-maya pa ay dumating si Willie, at may dala itong mga candy, merienda at mga laruan. Nandito na sir yun mga pinabili nyo. At inlabot niya kay Leo ang dalang paper bag. Pagkatapos ay muli siyang nagpatuloy sa pagsasalita. Narinig kong hinahanap na siya ng mommy niya, sabi ni Willie at inilagay ito sa harap ni Leo. Huwag kang maingay. Hayaan mo siyang maghanap, sabi ni Leo sa kanya. Ito Charmaine may bigay sa iyo si Tito Willie. Sabi ni Leo. Wow, nagulat si Charmaine nang makita ang nasa loob ng paper bag. Iba't ibang mga candies, merienda at ilang mga laruan. Agad niyang kinuha ang mga candies. Binuksan naman ito ni Leo. Salamat po Tito, sabi ni Charmaine, habang nakatingin kay Willie. Walang anuman, ngunit dapat kang magpasalamat kay Daddy Leo. Wika ni Willie habang nakangiti at kumandat kay Leo. Salamat Daddy Leo, sabi ni Charmaine at niyakap si Leo. Oh, my baby girl. Nakangiting sabi niya nang yakapin siya ni Charmaine. Sige sir, labas na po ako. Palem ni Willie at lumabas ito ng office. Okay, mag-play ka na muna dyan sabi ni Leo at naglakad pabalik sa kanyang upuan. Nang makita ni Charmaine ang Barbie doll, kinuha niya ito at namangha. Wow ang ganda, pwede ko ba tong laruin? Tanong ni Charmaine. Oo naman, para sa'yo lahat yan. Sabi ni Leo at tumango sa kanya. Talaga, para sa akin ito lahat. Tanong ni Charmaine. Yes. Ngumiti si Leo. Salamat po Daddy. Sabi ni Charmaine. Pagkatapos ay masayang naglaro si Charmaine ng Barbie, at ang iba pang mga laruan. Pakiramdam naman ni Leo, ay sobrang saya nang tinawag siyang, Daddy ni Charmaine. Ngumiti ito sa kanya sabay balik sa mesa, at tiningnan ang mga dokumentong dinala ni Willie. Hindi nagtagal ay lumapit sa kanya si Charmaine. Daddy Leo, laro tayo. Sabi ni Charmaine, habang hinihila ang long sleeve ni Leo. Sige, sabi ni Leo. Pagkatapos ay tumayo si Leo, at nagsimulang maglaro kasama ang bata. Masaya silang naglaro, at nang mapagod sila ay binigyan niya ito ng pagkain. Pagkatapos ni Charmaine kumain, ay medyo inaantok na siya. Binuhat siya ni Leo at sinayaw-sayaw na parang baby, hanggang sa makatulog ito. Si Leo ay kumakanta pa para makatulog ito. Pumasok si Willie. Boss, natigil sa pagsasalita si Willie nang makita sila, huwag kang maingay.
Paumanhin sir, mayroon tayong meeting mamayang hapon sa NYC Corporation, para sa kanilang proposal. Bulong ni Willie. Sige, sige, sabi ni Leo, sasabihin ko na po ba kay Ma'am Jasmine, na narito ang kanyang anak? Tanong ni Willie. Okay, tell her, sabi ni Leo. Okay sir, sabi ni Willie. Pagkalabas ni Willie ay maingat niyang pinahiga si Charmaine sa sofa. Sinuri siya ito at inayos ang buhok, gamit ang mga daliri. Masarap ang pakiramdam niya tungkol sa kaibig-ibig na batang ito. Kakatok na sana si Jasmine sa pinto, nang buksan ito ni Leo. Itatanong ko lang sana kung narito ba ang aking anak. Nag-aalangan na tanong ni Jasmine. Oo, pasok ka na, sabi ni Leo. Pagkatapos ay nakita ni Jasmine na natutulog sa sofa si Charmaine. Nakita din niya ang mga nakakalat na candies at laruan sa sahig ng opisina. Sorry sir, nagulo ang office mo. Maglilinis ako pagbalik ko, kukunin ko muna si Charmaine, sabi ni Jasmine at lumapit siya kay Charmaine. Ngunit pinigilan siya ni Leo. Teka, mamaya mo na siya gisingin, dahil kakatulog pa lamang niya. Sabi ni Leo. Oh well, maglilinis na muna ako dito, sabi ni Jasmine. Pagkatapos ay nagsimula siyang maglinis, at niligpit ang mga kalat dito. Habang naglilinis, tinanong siya ni Leo. Nang pumunta ako sa bahay mo, bakit wala si Charmaine doon? Hindi ko siya nakita. Usisang tanong ni Leo sa kanya. Iniiwan ko kasi siya sa aming kapitbahay. Nang dumating ka, hindi ko pa siya nakukuha. Sabi ni Jasmine. So, iniiwan mo lang siya sa kapitbahay mo? Sabi ni Leo. Oo, walang ibang magbabantay kasi sa kanya sabi ni Jasmine. Baka pwedeng iwanan mo na lang siya sa akin, kung walang magbabantay sa kanya. Sabi ni Leo. Nakakahiya naman, hindi na. Pagtanggi ni Jasmine, dahil alam niyang busy si Leo sa trabaho. Okay lang, iiwan mo na lang siya ulit dito bukas. Sambit ni Leo habang titig na titig kay Jasmine. Okay, sige, sambit ni Jasmine at tumango na siya. Pagkatapos niyang maglinis, ay kinarga niya si Charmaine, at nagpaalam kay Leo. Ito ang mga laruan niya, dalhin mo na lang. Iniabot ni Leo ang mga candies at laruan sa paper bag. Okay, maraming salamat, sabi ni Jasmine. See you tomorrow, sabi ni at ngumiti. Sa kanya hinalikan sa noo si Charmaine, habang natutulog pa rin ito. Tapos umalis na si Jasmine sa office, nabuhat-buhat si Charmaine. Pagkalabas ni Jasmine tinawag niya si Willie. Pumasok siya sa kwarto. Yes boss, sabi ni Willie. Mangyaring dagdagan mo ang mga bodyguard ni Jasmine. Nagawa mo na ba ang aking iniutos? Tanong ni Leo. Opo sir, tapos na ang lahat, sabi ni Willie. Good. And prepare things for the DNA test ni Charmaine, sabi ni Leo. Opo boss, sabi ni Willie. Pagkatapos ay pinag-usapan pa nila ang iba pang mga bagay na tungkol sa kanilang meeting sa hapon. Samantala, nagulat si Jasmine nang makitang dumami ang kanyang mga bodyguard, na umabot hanggang 5. Lalo siyang nenas nang makita ang mga ito, at sunod ng sunod sa kanila ni Charmaine. Habang naglalakad siya, ay nakatingin sa kanya ang mga tao. Ano ito? Pwede bang lumayo kayo sa akin? Ang dami ng taong nakatingin sa akin. Naiinis na sabi ni Jasmine sa mga bodyguard. Pasensya na po ma'am, sinusunod lang namin ang mga utos sa amin. Sinabi ng isang bodyguard. Nakahinga lang siya nang maluwag nang makarating sila ng apartment. Nakarating sila sa apartment, at binuksan niya ang pinto. Labis ang pagtataka ni Jasmine, nang makita ang kanyang bahay na kakaiba. Ito ba ang bahay ko? Tanong ni Jasmine sa sarili. Pagpasok niya sa loob ay nakita niya na ito ay bagong pintura at maraming mga bagong bagay at kagamitan dito. Mommy, sabi ni Charmaine. Nalaman ni Charmaine na mayroon din siyang mga bagong laruan at damit. Nagpunta si Charmaine sa sofa upang hanapin ang kanyang mga laruan. Nakita din niya ang mga bagong damit at sapatos ni Jasmine sa mga paper bag at iba pang mamahaling gamit. Tumingin siya sa kanyang maliit na kusina. Nakita rin niya ang mga bagong panluto doon, at kahit isang maliit na mesa na mukhang mamahalin. Bago ang kanilang sofa at kama. Halos lahat ng gamit niya ay bago, at may iba't ibang kagamitan sa buong bahay. Pakiramdam niya ay nanalo siya sa loto.
Maya-maya pa ay narinig niyang nagri-ring ang cellphone niya. Kinuha niya ito sa loob ng bag, hindi niya alam kung sino ito, dahil unknown number lang ang nakalagay. Sinagot niya ito. Hello, sino ta? Sagot ni Jasmine. Nakita mo na ba ang binili ko? Tanong ni Leo. Sir Leo, binili mo ba lahat ng ito? Salamat, ngunit hindi ko ito kailangan. Sabi ni Jasmine. Tanggapin mo na lang. Alang-alang kay Charmaine. Sabi ni Leo. Nag-isip muna si Jasmine, at nakitang masayang-masaya si Charmaine sa mga bago niyang laruan at damit. Huminga siya ng malalim bago sumagot. Okay, kung ganun, salamat. Sabi ni Jasmine at bumantong hininga. Okay, sana nakatulong ako kahit papano. Sabi ni Leo. By the way, inis na inis ako sa mga nakabantay sakin. Hindi ko kailangan ng mga iyon, at isa pa bakit kailangan mo akong pabantayan? Mangyaring alisin mo sila, naiinis na sabi ni Jasmine. Hindi ko magagawa iyon. Para iyon sa iyong daughter at sariling kaligtasan. Sabi ni Leo. Okay bye. Naiinis na sabi ni Jasmine. Pagkatapos ay agad niyang ibinaba ang telepono, at tinanggap na lamang ang mga gamit mula kay Leo.